Alright, so video ito pag-uusapan naman natin what is combined footing. So what is combined footing? A combined footing is a concrete platform that supports more than one column or wall. It's a foundation technique that is used when the columns are close together or near the property lines. Okay? So kapag meron na tayong dalawang poste, okay, na nasa iisang pundasyon, ang tawag na natin doon ay combined footing. Okay, so kailan nga ba ulit nagkakaroon ng combined footing? So pwede, no, kapag yung ating dalawang column ay sobrang lapit na, so pwede na nating pag-isahin kung nag-overlap na yung kanilang pundasyon. Or, isa pang example dito, kapag daw malapit na sa property line. So kung balak mong magkaroon ng firewall, so yung poste mo nakasagad na sa property line mo, pwede daw nagamitan natin ito ng combined footing. Or other example is kapag dun sa example natin, dun sa eccentrically loaded na footing, kapag meron na dun uplift, okay? So kailangan na rin natin lagyan ng combined footing or kailangan na natin gawing combined footing kapag meron ng uplift dun sa ating pundasyon, okay? So ito yung mga typical na klase ng combined footing natin. We have a rectangular combined footing and a trapezoidal combined footing. So itong trapezoidal combined footing, hindi naman to basta-basta na nakikita, no? Or hindi to common kumbaga, no? So pero ilagay lang din natin dito kasi meron din namang theory about this one. So pwedeng ganito yung ating pundasyon, no? So ayan, nasa gitna yung ating mga poste, or again, pwede rin naman daw or advantageous daw ang paggamit ng combined footing kapag yung poste natin ay nakasagad sa ating property line. Now for example, dito sa ating rectangular footing or rectangular combined footing, yung isang poste natin dito ay nakasagad na dun sa kanyang property line. Okay? So kapag nakasagad na dito yung ating property line, dapat yung sa may kabilang poste, dapat mag-extend ng kaunti pa yung kanyang pundasyon. Okay? To accommodate yung area na nawala mo dito. Okay? So para magkaroon siya ng more areas dito. Alright? Tapos ganun din dito sa ating trapezoidal combined footing. Now make sure na yung longer side ng ating trapezoid, siya yung parallel or adjacent doon sa property line na gagawin mo. So hindi pwede, no, na yung property line mo is nandun sa may shorter side. Okay? So dapat wider width yung adjacent sa property line kung trapezoidal combined footing yung gagawin natin. Alright? So nandito for example yung ating rectangular footing. Then say for example this is the column 1 and the column number 2. Okay, so itong column natin na to ay meron siyang mga axial loads na na-experience. So tawagin nating P1 yung sa may column 1 and P2 naman dun sa ating column number 2. Okay? And then dito sa center ng ating foundation, dun lalabas yung resultant nitong P1 and P2. Okay? So ito yung representative force nung P1 and P2 natin. Of course, itong R natin dito is simply equal to the P1 plus P2 of course. Kung tatanggalin natin yung mga axial loads na to, pwede nating i-represent ng single force, yun yung R natin or the resultant. P1 plus P2 lang yan. Now, sabi dito, the resultant always acts at the centroid of the footing. So, ito yung kailangan nating tandaan dito sa combined footing. Ang resultant ng mga axial loads natin, dun sa mga poste natin, always acts at the centroid of the footing. So, ibig sabihin lang nito, kung yung R natin ay X distance from the left, it must also be X distance to the right. Okay? So dapat X ito and then X din dun sa right natin. Okay? Or kung ito yung length ng ating pundasyon, combined footing natin, we can actually say that L is simply 2X. Okay? Yung distance ng resultant ay X sa left, X sa right. So total, meron tayong 2X na length dapat nung ating combined footing. Okay? And then for the dimension, ito lang din yung formula natin. Now, for the axial na isolated footing, okay, ang ating formula for the area of the footing is simply P divided by QE. Okay, dahil combined na to, dapat R na yung gamitin natin instead of the axial na
P lang, no? So dahil meron na tayong dalawang P dito, so dapat R na yung representative natin dito na force. Pero this is still the service loads naman. Okay? Alright. Next, the shear diagram in the footing. Okay? Or in the combined footing. Okay? Now, kung papansinin natin, yung mga axial loads natin dito ay ginawa nating mga uniformly distributed na load. So, meron tayo ditong unit, no? W1. It is in kilonewton per meter. So, this indicates na uniformly distributed na load na siya. Okay? Now, for the shear diagram, kailangan yung ating R or the resultant must be ultimate na dito. Okay? So, kapag naka-ultimate na ito, ibig sabihin naka-factor lang naman yung mga axial loads natin. Yung dead naka 1.2, yung live naka 1.6. Now, paano kunin yung W1 dito, yung W2? That is simply, okay, yung P natin kanina na nag-act, then make sure na dapat PU din yon, ultimate, divide mo lang nung L nung ating column. Okay? Yung length niya dito. Okay? So, dahil dito natin siya pinapadaan, okay, so dapat yung dimension natin na parallel dito, yung i-divide natin. Okay? Okay, and then next, so kapag meron na tayo ditong RU, meron din tayo dapat ditong uniformly distributed na load sa may ilalim ng ating pundasyon. So kung mapapansin natin, hindi ito naka-pressure, no? So kailangan gawin natin siyang mga distributed load para ma-drawing natin ng maayos yung magiging shear diagram natin. Okay? So gawin natin muna na kilonewton per meter lahat. So naka-ultimate na rin ito kasi WU. Okay? So yung value naman ng WU natin is simply the RU, yung representative na force natin kanina, divide that only to the length of the foundation. So magiging kilonewton per meter na yan. Okay? And then, so kung ito yung shear diagram natin, ito yung mga critical points natin dito sa ating footing. So ito yung edge natin, then yung mga edges or faces ng ating columns, then yung kabilang edge naman dito. So for this one, dito sa una, starting with the 0 value, pwede tayong umakyat dito. Okay? So wala naman tayong pressure dito sa may taas. So yung nasa baba lang naman yung tumutulak. Kaya dito, tataas dito. Tapos merong W1 na pababa. Tapos may portion pa dito, WU na pataas. Okay? So ito, kunin lang natin yung net nung dalawa. Okay? And then say for example, sobrang lakas, no, nung W1 to the point na bumaba tayo for example. Okay, say ganito yung naging itsura. Okay, so from this one, pumunta dito, pababa. Okay, sobrang lakas ng mga W datin dito. Okay, and then from this point, meron tayo ditong pressure ulit. Okay, by the way, hindi na natin titignan yung RU dito, na? Kasi yung RU ni-represent na natin dito sa may WU. Okay, so nandito na siya. So from this point, papunta dito sa face ng ating other column. Say for example, ganito yung kanyang itsura. Umakyat ulit tayo from this reference line. Okay, and then similarly, ganun din ulit gawin natin ulit. So magkakaroon ng pababa dito, W2, and then may portion na WU pataas na naman dito. Then say for example, yung net nila ay umabot dito sa may bandang baba. Okay, and then lastly, meron na tayo ditong pataas ulit, and then magsasara na ito. So ganito na bale yung ating final look ng ating shear diagram para sa combined footing na ito. Okay? So meron tayo ditong mga critical points na tatawagin. Say for example, this one is the point 1, point 2, point 3, and then the point 4. Okay? So critical points po ito, no, for example. Alright, so instead na gawin natin na uniformly distributed yung nag-act doon sa ating columns, pwede naman natin gamitin lang din, no, yung kanyang axial lang, PU1 and then PU2. Okay, so yung mga critical points natin kanina is nandito pa rin. So hindi yan magbabago kahit pagawin natin to na PU or gawin natin tong axial instead of uniform loads. Alright, so start tayo ulit dito sa may bandang 0. Okay, so meron tayo ditong pataas ulit. And by the way, ang bagong critical points natin dito ay kung nasaan nag-act yung mga axial loads natin. Okay, so for example, ito yung mga bagong critical points natin. Yung tapat ng axial loads natin. Okay, so starting dito sa 0 ulit, meron tayong paakyat dito. Okay, so kanina from point 1, diretso tayo ng point 2 kasi parehas na uniform load. Pero this time naman, from 0,
Okay, tatamaan lang natin yung critical point number 1 natin kanina. Then, punta tayo dito sa may tapat ng ating actual load. Okay, so from this PU, okay, location ng PU, ibababa nito ng PU1. Okay, so bababa yan. And then, wala nang pressure dito ulit. Yung meron tayo WU ulit dito, aakyat ulit yung ating pressure dito. Or yung ating diagram for shear. Okay, so matatamaan ulit yung critical point number 2 and critical point number 3 natin. Then pagkatungtong natin sa point na to, ibababa ulit ito nung PU2 natin. Okay, and then aakyat ulit hanggang magsara. So kahit pa gawin natin tong axial or uniformly distributed, parehas lang naman yan. Yung mga critical points 1, 2, 3, 4 natin, hindi yan magbabago. Okay, so kung meron tayong shear diagram, of course, meron din tayo dapat moment diagram. Alright, so for example, ito yung shear diagram natin kanina. Tapos of course, yung mga nasa taas nitong reference line natin na to is positive part. And then lahat ng nasa baba is the negative na part. Okay? So, ito yung una kanina, no? Yung diagram ng uniformly distributed na nag-act dun sa ating poste. Okay? So, gawan din natin ito ng moment diagram niya. Now, recall natin for the moment diagram, okay? So, for decreasing positive, ganito yung magiging graph natin, okay? So, paano yung decreasing positive? Okay, so yung decreasing, titingnan mo lang, no? Kung from 0 value, umaakyat ba siya or bumababa? Okay? So, kung umaakyat, increasing. Kung bumababa yung kanyang value, yung magnitude niya, decreasing naman. Tapos, paano mo malalaman kung positive? Yung mga positive naman na ito, tignan mo lang kung saan siya dito sa shear natin. So, kung nasa taas siya, okay, taas ng reference line natin, ibig sabihin, positive yon. Okay? Tapos, kung nasa baba naman, negative. Okay? So, ganito kapag decreasing positive, kapag ka-increasing negative, increasing positive, and decreasing negative. Okay, so ito lang yung tatandaan natin para ma-plot natin yung ating moment diagram. Now, unahin natin dito sa may bandang ito. Okay, so yung bandang ito is nasa positive. Okay, ngayon aalamin natin kung increasing ba siya or positive. Or increasing ba siya or decreasing. So apparently, from 0, tapos umaakyat yung kanyang value, ibig sabihin, increasing siya na positive. So therefore, yung magiging graph natin ay ganito. Increasing, tapos nasa positive na side. Okay? So yung graph natin ay ganito. Next, yung portion na to, papunta dito. Okay? So it is actually decreasing, tapos nasa positive side. Okay? Decreasing, tapos nasa positive side. So, dapat ganito yung magiging plot natin. Okay? So, this time, magiging ganyan. Okay? And then, next, ito naman. It is increasing, pero nasa negative. Increasing, pero negative. So, bale, ganito yung magiging graph natin. Okay? Then, next, dito naman sa point na to, it is now decreasing, tapos negative pa rin. Decreasing, negative. So, ganito yung magiging itsura niya. Then next, ituloy lang natin dito, increasing positive, tapos decreasing positive, tapos increasing negative, and so on. Okay? So, dapat hindi magsara ito. Okay? So, dito sa moment diagram or shear and moment diagram ng combined footing, madalas ang moment diagram natin kapag combined footing ay hindi talaga nagsasara. So, normal lang naman ito. So, dapat expect natin ito na hindi dapat mag-close. Alright? So, kahit pa nag-close yung ating shear diagram, expect natin na yung moment ay hindi yan mag-close. Normally, it doesn't close. Okay, additional information from the punching shear. Gagamitin natin yung konseptong ito dito sa combined footing. So for example, meron tayo dito. Okay, yung punching natin, yung nabutas, and then yung natanggal. Okay? So dito sa ating nabutas, ito pa rin naman yung ating area shaded. Then dito naman sa ating natanggal, ito rin naman yung kanyang area shaded. Now ano yung additional information natin para dito? So for example, ito yung QU pa rin na nangyayari dito sa ating nabutas. And then, itong natanggal, ganyan pa rin naman yung QU natin. So yung VU dito, nung natanggal and nabutas ay dapat mag-equal. Okay? So yun yung tatandaan natin dito. Yung VU nung natanggal and yung nabutas ay parehas lang dapat. Okay? So sa ano yung VU na yon?
Okay? Recall natin muna yung QU natin. Now, yung QU natin kapag ka-isolated is simply PU divided by the area of the footing. Okay? That is PU divided by the area of the footing kapag isolated. Now, kung combined, dapat yung PU1 plus PU2 dapat. So, dapat RU yung representative natin. Okay? So, yun yung value or magnitude ng magiging QU natin dito. Okay? So, para dito sa ating nabutas, yung VU natin ay of course mag-a-act pa rin naman dito sa ating center. Okay? Dito pa rin yan manggagaling. So lalabas or mayroon tayo dito ang force VU. Okay? And then dito naman sa nabutas, yung VU natin ay of course mag-a-act pa rin naman dito sa center nung ating natanggal na parte nung ating pundasyon. Okay? Sa center. Parehas na naka-center dapat yan. Okay? Recall natin na yung formula for VU natin para dito sa nabutas is simply the QU times the area shaded. Okay? Kung saan nag-a-act lang yung QU natin. Of course, mag-a-act lang yun dun sa mga nabutas na portion. Dito sa may naiwan na portion rather, na. So yun yung area shaded natin dito. Now, what about kapag yung natanggal naman yung tinitignan natin? So yung VU naman natin para dito sa natanggal is simply, of course, dapat meron na yung PU natin, na. Dahil kasali yung poste dito sa natanggal, dapat isali din natin yung action load na nag-a-act doon sa poste na yon. So that is simply yung PU na nag-a-act minus yung resultant ng pressure sa ibaba. So that is QU times the area of this one. Okay? Yung area nito times mo lang yung QU, meron siyang resultant doon. So pag minusin mo lang yung net na value nun, yun na yung magiging value ni VU. Again, yung VU mo dito sa nabutas and the VU na natanggal ay dapat parehas lang. Okay?